Kabanata 1921. Napagdaanan ni Severin ang pagsusulit ng napakabilis na iniwan nito ang lahat sa pagkabigla. Ang espasyo sa loob ng Alchemy Tower ay isang simulation na umiiral sa sarili nitong dimensyon, at itinayo ito ng ikalimang sect leader ng Grundy Uno sect upang hindi maapektuhan ng mga pangyayari sa labas ng tore. Pagpasok niya sa ikalimang palapag, agad na pamilyar si Severin sa susunod na pagsusulit. Kabilang dito ang paggamit ng iba't ibang materyales mula sa Spirit Beast upang maghurno ng 5th grade pills. Ang partikular na uri ng pill ay nasa pagpapasya ng sumasailalim sa pagsusulit, at walang itinakdang limitasyon sa oras. Gayunpaman, kailangan niyang makagawa ng hindi bababa sa 1,000 uri ng pills. Naging mas seryoso ang ekspresyon ni Severin kumpara sa mga nakaraang palapag. Mas lalong tumindi ang hamon sa bawat palapag, at hindi niya inasahan na kakailanganin niyang gumamit ng material mula sa Spirit Beast sa palapag na ito. Sa nakaraan, gumagamit lamang siya ng mga halamang gamot sa paggawa ng pills at bihira siyang gumamit ng material mula sa Spirit Beasts. Ngunit itinuturing ng mga alchemist sa Blue Realm na mas mataas ang kalidad ng mga material mula sa Spirit Beasts kaysa sa mga halamang gamot. Ang Energy Core, laman, at dugo ng Level 5 Spirit Beasts ay pinapahalagahan bilang mataas na kalidad na sangkap sa alchemy, at mas mataas na kalidad na materyales ay maaaring makuha mula sa Level 6 o Level 7 na Spirit Beasts. Maraming practitioner ng iba't ibang puwersa at pamilya ang nanghuhuli ng Spirit Beasts at ibinababad ang kanilang mga anak sa dugo nito, na naniniwala na makatutulong ito sa kanilang talento. Isang hamon ang mga Spirit Beasts para kay Severin, at naunawaan niya kung bakit napakahirap ng mga pagsusulit sa Alchemy Tower. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit ang mga talentadong alchemist tulad ni Celeste ay nahirapan sa pagsusulit sa ikalimang palapag at kailangan ng ilang taon upang magtagumpay. Kahit si Emery, na pangalawa lamang kay Celeste, ay na-stuck sa ikalimang palapag. Ipinapakita ng dalawang halimbawa na iyon kung gaano kahirap ang ikalimang palapag. Huminga ng malalim si Severin at naupo ng cross-legged. Tahimik niyang tinukoy ang mga Spirit Beasts sa harap niya bilang paghahanda sa paparating na hamon. Malakas ang determinasyon sa kanyang madilim na mga mata habang maingat niyang inilalagay ang mga materyales sa furnace. Nabigo ang unang pagtatangka, ganoon din ang pangalawa. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na kabiguan, nakaranas siya ng kaunting swerte at nagtagumpay sa unang pagkakataon. Pinukaw ng tagumpay na iyon ang kanyang kumpiyansa, ngunit kinailangan pa ng ilang kabiguan bago niya nagawa ang ikalawang pill. Lumabas ang mga patak ng pawis sa noo ni Severin, malinaw na napakahirap ng pagsusulit. Kahit na siya ay 5th grade high-rank alchemist, ang pagsusulit sa Alchemy Tower ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging inferior. Higit pa sa simpleng pagsasama-sama ng iba't ibang materyales ang alchemy. Inaasahan na ang isang alchemist ay may malalim na kaalaman sa mga sangkap. Saklaw ng alchemy sa Blue Realm ang malawak na uri ng materyales na hindi limitado sa mga halamang gamot at Spirit Beasts. Kasama rito ang mga natatanging kayamanan. Habang pinupunasan ni Severin ang pawis sa noo, unti-unting namula ang kanyang mga mata at nagkaroon ng nakatutok na ekspresyon. Tila may isang layunin lamang siya sa isip ng sabihin, hindi ko hahayaang matigil lang ako ng isang 5th grade pill. Nanatili ang kanyang tingin sa kaldero, at binabantayan ng kanyang kamalayan ang bawat galaw ng espiritual na likido sa loob nito. Lumipas ang mahigit kalahating taon mula nang pumasok si Severin sa Alchemy Tower. Walang kapagurang isinagawa niya ang 900 na recipe gamit ang material mula sa Spirit Beasts, at bawat matagumpay na paggawa ay nakatanggap ng pag-aproba mula sa tore. Kaunti na lamang at matatapos na ni Severin ang pagsusulit sa palapag na iyon ng matagumpay. Hindi na may kakaila, nagsimulang maramdaman ni Severin ang pagod. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog, at ang dating umaagos na espiritual na kapangyarihan sa kanyang energy core ay hamina na. Ilang dosenang nalalabi na lamang. Baka makapasok na ako sa ika-6 na palapag kung tiisin ko pa ito ng kaunti. Ang pagpasok sa ika-6 na palapag ang magmamarka sa aking pagiging 6th grade alchemist. Kinagat ni Severin ang kanyang mga ngipin at pinilit ang sarili na magpatuloy.
Ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa mga materyales at masusing eksperimento upang matiyak ang kanilang bisa sa paggawa. Hindi niya namamalayan, ang kanyang mga nagawa ay nagdulot ng malaking kasiyahan sa labas ng tore. Maraming disipulo ang nasaksihan ng tuloy-tuloy na pag-akyat ni Severin sa ranggo, at isang malaking tao ang naakit sa Alchemy Tower. Ang pangalan ni Severin, na matagal nang nakaukit sa Stone Monument, ay tuloy-tuloy na umakyat mula sa ikinagisnang pwesto hanggang ika-4 sa loob lamang ng kalahating taon. Ilang dosenang peels na lamang ang naghiwalay sa kanya kay Emery, na nasa 3 pwesto. Kasabay nito, nakakaranas si Emery ng kanyang sariling pakikibaka sa 5 palapag. Basang-basa sa pawis, naramdaman niya ang pagkaubos ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang energy core at may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Isa na namang kabiguan. Sinubukan ko na ang 2,000 kombinasyon, at higit sa 900 lamang ang matagumpay. Nakakainis talagang mahirap gamitin ang material mula sa Spirit Beast sa alchemy, pagbulalas niya ng sama ng loob. Matapos ang higit 5 taon sa 5 palapag nang hindi pumapasa sa pagsusulit, nakaramdam si Emery ng kaunting pagkadismaya sa sarili. Ang kanyang attainment ay level 6 Supreme Saint, at ang matagumpay na pag-angat sa tore ay magtutulak sa kanya upang maging 6th grade alchemist sa loob lamang ng kalahating buwan. Ito sana ang magbibigay sa kanya ng karapatang makipagtagisan para sa posisyon ng core disciple. Ang kanyang kabiguan sa pagtatapos ng pagsusulit ay nag-iwan sa kanya ng tanong kung gaano pa katagal bago siya tuluyang maging 6th grade alchemist. Mukhang susubukan ko ulit sa ibang pagkakataon, bulong niya habang pinipiling umatras mula sa pagsusulit dahil sa pagkaubos ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Sa paglabas niya sa Alchemy Tower, na nag-umapaw ang usapan sa karamihan. Lumabas na si Emery, ginugol niya ang mahigit kalahating taon sa 5 palapag at nakumpleto ang ilang dosenang higit pa sa huling pagkakataon. Ngayon na nakumpleto niya ang 935 recipe, kulang na lamang ng mahigit 60 upang makapasok sa ika-6 na palapag. Nagtataka ako kung paano siya kumpara kay Severin sa talento. Nakagawa si Severin ng higit 900 na recipe sa loob lamang ng kalahating taon, at wala siyang senyales ng paghinto. Huwag kailanman husgahan ng isang tao sa kanyang anyo. Hindi ko inasahan na siya ay talentado sa parehong attainment at alchemy. 10 pills na lamang ang layo niya upang malampasan si Emery. Bago tuluyang umalis si Emery, narinig niya ang paghahambing sa pagitan niya at ni Severin. Ayon sa mga usapan, umakyat siya sa ika-4 na pwesto sa leaderboard matapos matagumpay na ma-refine ng higit 900 na uri ng pills. Nagulat sa revelasyon, tiningnan niya ang Stone Monument at natagpuan ang pangalan ni Severin na malinaw na nakalagay sa ibaba ng kanya. Ang unang pwesto ay pag-aari ng ika-5 sect leader, habang ang pangalawa ay kay Celeste matapos marating ang ika-6 na palapag. Ang pangatlo ay kay Emery, na na-stock sa ika-5 palapag na may higit sa 900 na nadedos na recipe. Sa ibaba niya ay si Severin. Habang binabasa ang anutas yun kay Severin, napakunot ang noo ni Emery at namula ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Severin, ang bagong itinalagang 6th core disciple. Nang marinig ang tanong ni Emery, dahan-daang umiling ang isang disipulo sa kanyang tabi at sumagot. Oo, siya iyon. Pumasok siya sa Alchemy Tower 6 na buwan na ang nakalipas, at mabilis ang kanyang pag-usad matapos makapasa sa pagsusulit ng unang palapag, paliwanag ng disipulo na may paghanga. Ang mabilis na pag-akyat ni Severin sa ranggo ng Alchemy Tower sa nakaraang 6 na buwan, kasabay ng balita tungkol sa kanyang panalo kay Xiam, ay nagdulot ng mas marami pang disipulo na naging mausisa sa mga nagawa ni Severin. Bilang tugon, mas marami pang tao ang nagtipon malapit sa Alchemy Tower, at sabik na masaksihan kung anong klaseng tao si Severin. Naging seryoso ang ekspresyon ni Emery habang iniabsorb ang lahat ng impormasyon. Alam niya si Severin mula 6 na buwan na ang nakalipas nang tanggapin siya bilang ika-6 na core disciple. Naiinggit siya sa biglaang pag-angat nito at curious sa kanyang kakayahan dahil sa espesyal na pagbibigay ng sect leader na si Oscar para sa kanya. Sa kabila ng pagiging isa sa mga henyo ng alchemists ng 6th Mountain, naniwala si Emery na ang kanyang kakayahan ay halos katulad ng kay Severin. Itinuturing niya ang sarili na bahagyang mas mababa lamang kay Celeste sa alchemy,
at iniuugnay niya ang tagumpay ni Celeste sa Forest Constitution na taglay ng kanyang pamilya. Ang konstitusyong iyon ay isang element constitution, at tiningnan ni Emery ang pag-angat ni Celeste bilang simpleng swerte lamang. Bilang 5th grade high rank alchemist, nakatayo si Emery sa bingit ng pagiging 6th grade alchemist. Katumbas ng elite disciples ang kanyang attainment level, at may kakayahan sa labanan na katumbas ng level 6 Supreme Saint. Sa kanyang pananaw, may pagkakataon siyang hamunin ang mga core disciples ng sekta. Pagkatapos ng lahat ng core disciples maliban kay Celeste ay walang kakayahan sa alchemy. Bilang henyo ng 6th Mountain, ang kanyang talento ay nagbigay daan upang abutin lamang niya ang ikalimang palapag ng tore sa loob ng 3 taon. Bagamat humanga siya sa bilis ni Severin, hindi siya nadismaya. Ang kahirapan ng ikalimang palapag ay ganoon kalaki na kahit ang kanyang kakayahan ay natrap sa mahabang panahon. Kahit si Celeste na may Forest Constitution ay kinailangan ng ilang taon bago tuluyang makausad. Nang tignan niya ang pangalan ni Severin at ang 900 na recipes na kanyang nagawa, may kumislap sa mata ni Emery nang ma-realize niyang kulang na lamang ng wala pang 10 recipes si Severin upang maabot ang kanyang level. Bulong niya, interesante, sino ang mag-aakala na ang bagong core disciple ay nagpakita ng ganoong potensyal sa alchemy? Bagamat hindi niya naabot ang 1,000 sa kanyang pagtatangka at nakagawa lamang ng 935 kills, nanatili siyang kampante na maaabot niya ang ika-6 na palapag sa paglipas ng panahon. Ipinakita ni Severin ang kakaibang bilis sa pag-abot sa ika-5 palapag at paggawa ng recipes, ngunit ang pag-abot sa ika-6 na palapag ay ibang usapan. Hindi siya labis na nag-alala na maaabutan siya ni Severin. Bumaling siya pabalik sa Alchemy Tower at tahimik na sinabi. Kahanga-hanga ang bilis niya, ngunit ang bilis ay hindi lahat sa paggawa ng breakthrough sa pagiging 6th grade alchemist. Sa determinadong espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata, malinaw ang tuwirang diskarte ni Emery, kailangan niyang panatilihin lamang ang kanyang mga nagawa sa abot ng taong malapit ng makahabol sa kanya. Ang matagumpay na breakthrough sa pagiging 6th grade alchemist ay magbibigay kay Emery ng pagkakataon na hamunin si Severin para sa posisyon ng ika-6 na core disciple. Nang bumalik si Emery sa Alchemy Tower, agad na tumingin sa kanya ang mga disipulo sa paligid. Babalik siya sa loob. Gas! Marahil nararamdaman niyang nanganganib ang kanyang posisyon. Sa tingin ko, layunin niyang tapusin ang ika-5 palapag at maabot ang ika-6. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino ang mauuna sa paligsahan. Pagsapit ni Emery muli sa Alchemy Tower, napansin niya na ang bilang ng recipes na naka-annotate sa pangalan niya sa stone monument ay tumaas mula sa orihinal na 927 hanggang 928. Ang paliit na agwat ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat ng disipulo. Kitang-kita ng sinumang mapanuring tagamasid na kulang na lamang ng wala pang 10 recipe si Severin upang malampasan si Emery. Kapag nangyari iyon, ang pangalan niya ay mauuna sa kanya, at siya ang magiging pangatlong pwesto sa ranggo ng Alchemy Tower. Hindi nauubos ang pagkabighani at paghanga mula sa mga disipulo sa paligid. Sa loob ng 6 na buwan mula nang pumasok siya sa Alchemy Tower, hindi pa niya naaabot ang ika-5 palapag at lumalapit sa mga nagawa ni Emery. Isa sa mga disipulo ang nagnais iparating ang balita kay Emery, ngunit pansamantala siyang na-cut off mula sa labas nang muli siyang pumasok sa Alchemy Tower. Samantala, pulang-pula ang mga mata ni Severin na tila addict na dumaranas ng withdrawal symptoms. Habang pinagmamasdan niya ang dumaraming bilang ng pill recipes na aprobado ng Alchemy Tower, huminga siya ng malalim at sinabi, nakapagtagumpay na ako sa 927 pills. Mga 70 na lamang ang kailangan bago ako makausad sa ika-6 na level at maging 6th grade alchemist. Hindi niya inasahan na ganito kahirap ang pagsusulit sa ika-5 palapag. Kahit bilang 5th grade high rank alchemist, ang kasalukuyang bilang na 927 recipes ay nagsisimulang magdulot ng matinding strain sa kanya. Ang pagsusulit sa ika-5 palapag ay gumagamit ng spirit beast material sa halip na tradisyonal na mga halamang gamot, kaya kinakailangang isama ng alchemist ang mga katangian ng spirit beast sa bawat pill.
Hindi lumaki si Severin sa Blue Realm, at natutunan lamang niya ang teknik ng paggamit ng Spirit Beast materials upang gumawa ng pills nang dumating siya sa Nunto City. Ang paglalakbay na kanyang tinahak sa loob ng Alchemy Tower ay lubos na nagpalawak sa kaalaman ni Severin sa alchemy, na natutunan niya ang mga katangian ng iba't ibang pills, na hinuha ang komposisyon ng pill, at nagamit ang maraming Spirit Beast materials. Hindi siya natitinag sa harap ng mga hamon, at lalo lamang siyang naging determinado ng harapin ang lahat ng mga balakid. Matapos niyang makabawi sa kanyang pagkakalmado, ipagpatuloy niya ang kanyang pagsusumikap at ginamit ang kanyang kaalaman upang mahinuha ang mga bagong pill recipes batay sa kanyang nakaraang karanasan sa alchemy. Unti-unting nagkaroon ng kakaibang ningning ng pagtitiyaga ang kanyang pulang-pula na mga mata. Patuloy na dumarami ang bilang ng recipes sa harap niya, na nagdadala sa kanya ng mas malapit sa target na 1,000 pills. Kabanata 1925. Makalipas pa ang kalahating buwan, halos pulang-pula na ang mga mata ni Severin, at halos worry siya'y nagpakita ng itsurang baliw. Sa isang kadahilanan, gayunpaman, nagliliwanag siya sa kasabikan at pananabik, sa halip na pagkapagod. Sa nakaraang kalahating buwan, sa wakas ay naabot niya ang kanyang kahanga-hangang layunin na makagawa ng 1,000 magkakaibang uri ng pills. Utang na loob ang nararapat sa kanyang walang kapantay na pagtitiyaga. Sa kabila ng pagkaubos ng spiritual power sa kanyang energy core, sa wakas ay nakangiti si Severin ng tunay. Sa sandaling natapos niya ang milestone na iyon, mabilis at panandali ang nagbago ang paligid. Isang tinig na huling nakapagsalita sa kanya mahigit 6 na buwan na ang nakalipas ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Nakapasa ka sa pagsusulit at maaari ka nang umakyat sa ika-6 na palapag. Matapos huminga ng malalim, ramdam niya na parang naubos ang lakas sa kanyang katawan. Labis siyang nanghina, at higit sa kalahating taon ng walang tigil na dedikasyon ay nag-iwan ng bakas sa kanya. Ang patuloy na mental na pagod ang pinakamahirap na pagsubok na kanyang naranasan. Lalo pang naging mahirap ang pagpuno muli ng spiritual power sa kanyang energy core, dahil halos naubos na ang reserba sa buong katawan niya. Kung hindi dahil sa kanyang matatag na determinasyon, malamang ay iniwan na niya ang hamon sa Alchemy Tower noon pa man. Sa asensya, iyon mismong determinasyon ang nagdala sa kanya upang malampasan ang ika-5 palapag. Bagaman matagumpay niyang nalampasan ang yugtong ito, hindi nakaramdam si Severin ng pagmamadali na agad umakyat sa ika-6 na palapag. Matapos ang sandaling pahinga, bumangon siya at iniunat ang kanyang mga kamay at paa bago kumuha ng energy restoring pill mula sa kanyang storage ring. Kinansumo niya ito, at naghintay hanggang sa halos maibalik ang kanyang spiritual power, at pagkatapos ay umakyat sa ika-6 na level ng Alchemy Tower. Kasabay nito, sa kabilang panig, nagpapakita si Emery ng palatandaan ng pagod mula sa linggong walang tigil na pagsusumikap. Kitang-kita ito sa kanyang pulang-pula na mga mata. Matapos ang higit kalahating buwan ng walang humpay na pagtatrabaho, naitaas ni Emery ang kanyang orihinal na bilang na 935 pills sa 970. 10 na lamang ang kulang bago matapos ang kanyang pagsusulit at makausad sa ika-6 na palapag. Sa kasamaang palad, ang matinding pagkaubos ng spiritual power at matagal na mental na pagod ay nag-iwan kay Emery ng walang pagpipilian kundi umatras. Ang pagod ng kanyang walang tigil na dedikasyon ay nagdulot ng bakas sa kanyang katauhan, at hindi na siya kasing ganda tulad ng dati. Dapat ay malampasan ko na si Severin ngayon, naisip niya na may bahagyang pagmamalaki. Sa kanyang tensyonado at pagod na kalagayan, ginamit niya ang bawat hibla ng lakas at pinilit ang kanyang spiritual power upang maabot ang antas na iyon. Sa pananaw ni Emery, mahirap para kay Severin na malampasan siya pagkatapos ng kanyang nagawa. Ngunit sa kasiyahan, sinabi niya, "Maaaring kahanga-hanga ang iyong attainment, ngunit ibang laro ang alchemy. Ako ang henyo ng Sixth Mountain. Maaaring hindi ko maabot ang talento ni Celeste, ngunit malalampasan pa rin kita." Ganap siyang hindi nakakaalam sa matagumpay na pag-usad ni Severin sa Alchemy Tower. Nalampasan na niya si Emery sa ranggo, opisyal na nakamit ang pangatlong pwesto sa listahan ng ranggo ng Alchemy Tower. Maraming disipulo ang nakasaksi sa tagumpay ni Severin, at napansin ang kahangahangang bilang na 1,000 matagumpay na recipe sa likod ng kanyang pangalan.
May tala rin na nagawa niya ito sa napakaikling panahon na 135 araw upang malampasan ang ikalimang palapag. Ang kamangha-manghang bilis kung paano nalampasan ni Severin ang alchemy henyo na si Emery ay nag-iwan sa kanila ng tanong kung hanggang saan ang maaaring abutin ng kanyang talento. Ang pangalan ni Severin ay hindi lamang kaugnay ng pagiging ika-6 na core disciple, ito rin ay kasing kahulugan ng pagiging henyo sa alchemy. Ang mga disipulo sa paligid ay nagpalabas ng masiglang paghanga sa tagumpay ni Severin. Nagawa niya, nalampasan niya ang ikalimang palapag. Matagumpay na umakyat si Severin sa ika-6 na palapag. Wala sa amin ang nag-akalang siya ang mauunang makarating sa ika-6 na palapag. Nakakakilabot isipin ang talento na taglay niya. Paano niya nagawa tapusin ng napakabilis ang mga pagsusulit? Dumarami ang mga disipulo na nakatutok sa Alchemy Tower simula nang muling pumasok si Emery rito. Karamihan ay alam ang patuloy na kompetisyon sa pagitan nina Emery at Severin sa loob ng Alchemy Tower. Habang lumilipas ang mga araw, nagtitipon ang mga disipulo sa bukas na lugar na sabik malaman ang magiging kinalabasan ng dalawang henyo sa alchemy. Sa simula, mataas ang kumpiyansa ng mga tagahanga ni Emery sa kanyang kakayahan, at ang bukas na lugar ay naging larangan ng labanan kung saan hindi nagpatalo ang mga taga-suporta ng magkabilang panig. Habang si Emery ay nangunguna sa simula na may kalamangan na 20 o 30 aprobadong recipes, si Severin ay pinatatag ng walang humpay na pagtitiyaga at dahan daw ang nilapitan ang agwat. Sa huli, nalampasan niya ito at natapos ang pagsusulit bago pa man siya. Sa harap ng hindi inaasahang pangyayaring iyon, ang mga sumusuporta kay Emery ay nagulat at napatingin na lamang. Kasabay nito, handa na sanang lumabas si Emery sa Alchemy Tower nang huminto siya upang humanga sa kanyang sariling narating matapos ang paghikayat ni Severin noon. 10 na lamang ang kulang niya para maabot ang 1,000 kinakailangan. Sapat na ito upang mamangha ang mga nanunood, naisip ni Emery sa sarili. Lumabas si Emery mula sa Alchemy Tower na inaasahan ng hiyawan ng kanyang mga tagahanga, ngunit ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Sa halip na masiglang magdiwang, ang kanyang mga taga-suporta ay nagpakita ng kakaibang titig. Naghalo ang hindi makapaniwala, pagkabigla, at pakikiramay sa kanilang mga ekspresyon. Nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa puso at nagtanong, may nangyari ba? Lumubog ang kanyang puso nang tumingin siya sa ranggo sa Stone Monument. Nalampasan na siya ng pangalan ni Severin, at nakapasok na ito sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower. Pinipigilan ng emosyon, sumigaw siya, paano ito posible? Inakala ni Emery na sapat na ang 900 na recipes upang matiyak ang kanyang pwesto sa pangatlong lugar, ngunit nabigla siya sa tagumpay ni Severin sa pagsusulit ng ika-5 palapag. Nagawa niya sa 135 araw ang hindi pa natatamo ni Emery sa loob ng kalahating taon. Nahulog si Emery pabalik, dahil sa sobrang pagkagulat at labis na pagod mula sa sobrang pagsusumikap. Dating itinuturing niya na henyo katulad ni Celeste, ngayon ay nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Namutla ang kanyang mukha at nagtanong, paano niya nagawa ito? Hindi matiis ni Emery na masaksihan ang pagkatalo ng kanyang pwesto, ngunit ang kanyang pride ay bahagyang nasaktan ng harapin ang hindi maikakailang katotohanan. Noon, siya ay tinaguri ang henyo ng Sixth Mountain. Ang agwat sa pagitan niya at ni Celeste ay magiging minimal, kung hindi man wala, kung hindi sana taglay ni Celeste ang Forest Constitution. Ang may lahad sa parehong hininga kay Celeste ay nagbigay kay Emery hindi lamang kumpiyansa kundi kaunting kay abangan din. Mas lalo pa itong lumakas dahil sa kanyang walang katapusang mga tagahanga. Matapos ang 3 taong pakikipagsapalaran ng hindi nakakalampas sa ika-5 palapag, ang balita ng tagumpay ni Severin sa loob lamang ng kalahating taon ay matindi ang epekto kay Emery kahit na pinagtawanan niya ang mga dating paghahambing sa pagitan nila ni Severin. Bagamat maaaring mabagal siya sa attainment talent kumpara sa isang core disciple tulad ni Severin, itinuturing niya ang sarili na may higit na kahusayan sa alchemy. Habang iniisip niya ang kanyang tsansa na maging una sa pag-abot sa ika-6 na antas ng alchemist at posibleng hamunin si Severin para sa posisyon ng core disciple, muling pumasok si Emery sa Alchemy Tower na may parehong determinasyon na taglay niya 6 na buwan na ang nakalipas.
Dati, layunin niya na gamitin ang kanyang pambihirang alchemy talent upang pataasin ang bilang ng kanyang crafting recipe sa pagsusulit ng ikalimang palapag. Nalampasan niya ang kanyang inaasahan nang makumplito niya ang 970 recipes at 10 na lamang ang kulang bago niya maabot ang ika-6 na palapag. Inaasahan niya na ang tagumpay na iyon ay may lalayo siya kay Severin, ngunit ang kinalabasan ay hindi niya inaasahan. Huminga siya ng malalim, nagngagat ng ngipin at sinabi, "Ang aking talento ay higit na nakahihigit sa iyo." Hindi alintana ang pagkapagod, muling pumasok siya sa Alchemy Tower at nagpa siya na maabot ang ika-6 na palapag. Iyon lamang ang paraan upang maibalik niya ang kanyang reputasyon bilang henyo ng Sixth Mountain, at tumanggi siyang tanggapin ang pagkatalo ng ganun lang. Matapos maibalik ni Severin ang kanyang spiritual power, naghanda siya na umakyat sa ika-6 na palapag. Ang espasyo sa ika-6 na palapag ay kahawig ng mga nakaraang palapag, na may mga simulation ng mga pil at materyales sa paligid niya. Gayunpaman, mas mahirap ang pagsusulit kaysa sa ika-5 palapag, ngunit hindi sa paraang nangangailangan lamang ng spirit-based material. Walang tiyak na limitasyon sa oras sa ika-6 na palapag, ngunit kailangan gumawa ng 10 magkakaibang uri ng perpektong 6th grade pills. Ang paggawa ng ganitong mga pills ay isang mahirap na gawain para sa isang 5th grade alchemist tulad ni Severin. Huminga siya ng malalim at ipinakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Dahil alam niyang magiging kahangalan ang subukan ang pagsusulit bilang 5th grade alchemist, nagpa siya si Severin na ituon ng pansin sa pagpapalawak ng kanyang karanasan sa alchemy, na gagawin niya sa pamamagitan ng simulation process sa Alchemy Tower. Ang mga materyales at ang furnace na isinagawa ng Alchemy Tower ay kahawig ng proseso ng refinement at pagbibigay ng karanasan sa pag-abot sa pagiging 6th grade alchemist. Dati, nang subukan niyang i-refine ang 6th grade Primus Spirit Peel sa Nuntu City, nabigo siya dahil sa hamon sa pagkuha ng alchemical materials at hindi pamilyar sa 6th grade pills. Ang karanasang nakuha sa loob ng Alchemy Tower ay tunay kahit na simulation lamang ang proseso ng paggawa. Sa paulit-ulit na pag-refine ng isang partikular na peel sa loob ng Alchemy Tower, patuloy na maitataguyod ni Severin ang kanyang karanasan. Kahit pa mabigo si Severin sa pagsusulit, determinado siyang hindi palampasin ang pagkakataong makakuha ng mahalagang karanasan. Umiling si Severin at tinutukan ang malawak na hanay ng materyales sa harap niya. Hayaan ninyong makamit ko muna ang breakthrough sa pagiging 6th grade alchemist bago magpatuloy mula rito. Muling pinili ni Severin na gawin ang Primus Spirit Peel at gamitin ito bilang paraan upang maging 6th grade alchemist. Limitado ang kanyang karanasan sa peel na iyon, at bawat nabigo na pagtatangka ay nakadagdag sa kanyang pag-unawa sa paggawa nito. Matapos mabuo ang kanyang plano, hinanap niya ang mga materyales at maingat na sinunod ang mga hakbang. Sa unang pagtatangka, isa-isa niyang ibinuhos ang mga materyales sa furnace, ngunit umatungal ito at nagbuga ng itim na usok, palatandaan ng isa pang kabiguan. Hindi nagpatinag sa setback, nanatili siyang determinado at nadagdagan pa ang kanyang sigasig sa bawat nabigo na pagtatangka. Ang mga sumunod na kabiguan ay hindi man lang nakapahina sa kanyang kasigasigan, at patuloy na pinahusay ni Severin ang kanyang kasanayan sa paggawa ng Primus Spirit Peel. Matapos ang hindi mabilang na simulations, nagbunga ang kanyang pagtitiyaga at sa wakas ay nagtagumpay siya. Pagkalipas ng 7 araw, nakaupo si Severin nang naka-cross-legged sa harap ng furnace, pagod ngunit masaya. Matapos uminom ng ilang energy-restoring pills, ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan at sinabi, "Matapos ang libu-libong pagtatangka, tumaas ang aking kumpiyansa sa success rate ng Primus Spirit Peel sa humigit kumulang 50%. Ang 50% na success rate na ito ay maaaring mukhang karaniwan, ngunit ito ang opisyal na pag-akyat ni Severin bilang 6th grade alchemist. Ang natira na lamang ay ang masterin ang eksaktong manipulasyon ng mga properties sa proseso ng paggawa. Habang inaalala ang oras na lumipas mula nang pumasok siya sa Alchemy Tower, tumayo si Severin at tahimik na binilang ang mga buwan na lumipas. Nagpasya siyang panahon na upang bumalik sa Pearlite Island at gawin ang opisyal na breakthrough bilang 6th grade alchemist. Sa isiping iyon, naramdaman ni Severin ang isang di nakikitang puwersang bumubuhay sa kanya, at unti-unting nawala ang simulated space.
Nang mapagtanto niyang lumabas na siya sa espasyo ng Alchemy Tower, sinalubong siya ng napakalakas na sigawan mula sa mga nakapaligid na disipulo. Si Severin lamang ang lumabas sa tower. Nalampasan na niya si Emery sa top alchemy ranking. Nagtagal siya ng 1 linggo pa sa 6th floor matapos malampasan ang 5th floor. Maaaring siya na ay 6th grade alchemist. Nagulat si Severin sa ingay ngunit di naglaon ay nalaman ang dahilan ng pagkasabik. Ang tagumpay ay mula sa pagiging 3rd place ng isang prodigy mula sa 6th mountain. Naiintindihan ang pagbibigay-pugay, ngumiti si Severin sa mga disipulo at nag-anyaya, katatapos ko lang ng assessments, at ang kailangan ko ngayon ay ilang materyales upang mag-practice. Kung sino man sa inyo ang nais tumulong, maaari ninyong dalhin ang inyong mga materyales sa Pearlite Island. Pagkatapos, nagbago si Severin sa anyong bahaghari at dumiretso patungong Pearlite Island. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Dumating ang gabi, at tahimik na nakatayo si Emery sa entrada ng Alchemy Tower habang tinitingnan ang pangatlong pwesto sa ranking list, Severin Foylet. Mukha siyang pagod, at bahagyang nanghina ang kislap ng kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang tuloy-tuloy na pagsisikap sa kanyang ikatlong pagtatangka, nagawa niyang makagawa lamang ng 978 pill recipes, kulang ng huling 2 upang makumplito ang pagsusulit. Dahil sa labis na pagod sa isip mula sa lahat ng pagsusumikap, napilitan siyang lisanin ang lugar. Ang karanasang iyon ang unang pagkakataon ni Emery na makaranas ng pagkatalo at pagkabigo. Tiningnan niyang muli ang pangalan ni Severin at ngumiti ng may mapait na ngiti. Gaano ka ba talaga ka-talented? Ilang taon na siyang nagsikap at nabigo ng 3 beses, subalit na pagtagumpayan ni Severin ang lahat sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. Isang malaking dagok ito sa ego ni Emery, lalo na't minsang ipinahayag niya na ang kanyang kakayahan sa alchemy ay kayang pantayan si Celeste. Umalis si Emery sa Alchemy Tower na may panghihinayang, na bumabagabag sa kanya ang kaisipang naagaw ni Severin ang kanyang pangatlong pwesto. Kumalat ang balita tungkol sa mga nagawa ni Severin sa buong 6th Mountain, na tila nalimot ang reputasyon ni Emery at narating ang bawat sulok ng Grundy Uno sect. Marami ang nagsabing si Severin ang pangalawang alchemy genius ng sekta, at ang titulo ng numero 1 alchemy genius ay tila abot kamay na niya. Ang natira na lamang upang mapatunayan ang kanyang tunay na kakayahan ay isang direktang kompetisyon kay Celeste. Napansin ng mga elders ng sekta ang pangyayaring iyon at kinilala kung gaano kamangha-mangha na nalampasan ni Severin si Emery sa Alchemy Tower rankings. Ang kakayahan ni Emery sa alchemy bilang prodigy ng 6th Mountain ay una nang nagbigay sa kanya ng pabor mula sa mga elders, dahil marami ang umaasa na siya ay lalaban para sa posisyon ng 5th core disciple pag siya'y naging 6th grade alchemist. Ang kakayahan ni Severin na malampasan siya ay nagpahiwatig ng halos kakaibang talento at husay. Sa ibang bahagi, sa 6th Mountain, nakatuon si Celeste sa furnace sa kanyang harapan. Subalit, dahil sa pagka-distract ng kanyang isip, nabigo ang kanyang pagtatangka at narinig ang mahinang pagsabog habang lumalabas ang usok mula sa furnace. Hindi natuwa si Zelia sa pagkakamaling iyon. Napansin niya, nakadistract ka na naman, Celeste. Ito na ang ika-5 set ng materyales na nasayang mo ngayon. Ang Yellow Spring Peel na sinusubukan mong gawin ay nangangailangan ng materyales na mahirap hanapin. Nahihiya si Celeste matapos sabihin iyon. Napangiti siya ng bahagya, pasensya na. Umiling si Zelia at hindi na pinagalitan si Celeste dahil alam niyang ang pagkabalisa nito ay dulot ng mga nagawa ni Severin. Pinagmalasakitan ni Zelia si Emery din dahil sa kanyang talento sa alchemy, ngunit nawasak ang record ni Emery sa nagawa ni Severin. Tinanong ni Celeste, sa tingin mo ba ay may mga tao sa mundong ito na may talento sa parehong attainment at alchemy? Bilang isa sa 5 core disciples, nalaman ni Celeste na itinalaga si Severin bilang 6th core disciple dahil na-activate niya ang isang divine constitution sa breakthrough sa Sacred Lake. Naisip niya ang posibilidad na may mga henyo na bihasa sa bawat aspeto. Kabanata 1930. Umiling lamang si Zelia nang marinig iyon. Wala akong sagot dyan. Marahil sadyang pinagpala siya ng Diyos.
Bahagyang naiinggit si Celeste nang marinig iyon. Sa kabila ng kanyang estado bilang core disciple na may pinapante siyang forest constitution na may kaugnayan sa wood affinity, ito ay isang element constitution lamang na hindi maihahambing sa divine constitution ni Severin. May ilang core disciples na walang interes sa pagkuha ng anumang posisyon, ngunit hindi nila palalampasan ang pagkakataong makipagkompetensya para sa isang pwesto sa Midlands Grundy 1 Sacred Land. Ang banal na lupain na iyon ay pinaniniwala ang dating isang sinauna at maunlad na sekta na may malaking atraksyon. Ang tagapagtatag ng Grundy 1 sect ay nagmula sa Midland, at itinuturing na mas mababa ang timog sa paghahambing. Ang mga Supreme Saints ay karaniwan lamang sa Midland kung saan ang mga Paragons ang kinakailangan upang makapasok. Kahit ang isang Royal Paragon ay hindi gaanong prestihiyoso doon. Ipinakita ng mga mata ni Celeste ang pagnanasa at pakiramdam ng labanan habang lumilitaw sa kanyang isip ang konsepto ng Midland. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Tila kailangan nating kumbansihin siya. Kasabay nito, nag-e-enjoy si Raymond sa kanyang tsaa sa isang rustic na palasyo sa isang lumulutang na isla malapit sa Fourth Mountain. Kamakailan lamang siyang lumabas sa paninirahan sa sariling mundo, at hindi pa niya naibalik ang spiritual energy sa kanyang katawan. Ang umaapaw na aura ay parang mabangis na hayop, na nagdadala ng malakas na presyon na maaaring takutin at pigilan ng isang tao. Malaki ang naging pag-unlad ng kanyang attainment sa nakalipas na kalahating taon, at naabot na niya ang level 9 Supreme Saint. Sa kanyang pagtataya, kakailanganin lamang niya ng halos isang taon bago siya subukang makagawa ng breakthrough sa Paragon. Pagkatapos uminom ng mainit na tsaa, nagtanong siya, may nangyari ba sa sekta sa aking kalahating taon ng pagkukulong sa sarili? Kasama niya ang dalawang kabataang lalaki na may attainment level na level 4 at level 5 Supreme Saint, at agad nilang ikinwento ang lahat ng nangyari. Si Carl at ang iba pang core disciples ay nasa seclusion sa sarili, kaya walang gaanong impormasyon tungkol sa kanila. Si Severin, gayunpaman, ay pumangatlo na sa Alchemy Tower sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. Naagaw niya ang pwesto mula kay Emery. Nalampasan na niya si Emery. Nagulat si Raymond sa balita, kaya't humiling ng detalyadong ulat. Gusto kong malaman ang bawat detalye tungkol sa tagumpay na iyon. Ikinwento ng dalawang lalaki ang lahat sa kanya. Nang malaman ang mga detalye, namangha si Raymond, lalo na nang malaman na sa loob lamang ng kalahating taon ay nalampasan ni Severin si Emery. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari. Pagkatapos pakinggan ang lahat, tahimik na umupo si Raymond bago bumalik sa sarili. Hindi ko inakala na magiging ganitong talentado ang henyo na iyon kahit sa alchemy. Marahil pinagpala siya ng Diyos. Ang mga maaaring maging core disciples ay malalakas, talentado, at makapangyarihan. Maaaring si Celeste ang pinakamahina sa kanila sa attainment, ngunit kahanga-hanga ang kanyang talento sa alchemy. Bawat core disciple ay may superior element constitutions, at sabi-sabi ay si Carl ay may divine constitution na napakalakas na dumadaloy ang enerhiya mula sa kanyang kapanganakan at tila ipinagdiriwang pa ng kalikasan ang kanyang pagdating. Bilang resulta, pabor ang mga elders sa kanya. Alam ni Raymond noon na itinalaga si Severin bilang 6th core disciple dahil sa divine constitution, at mas nakakagulat pa na may kamanghamanghang alchemical talent si Severin. Naniniwala siya na may espesyal na pabor ang makapangyarihan sa kanya. Habang iniisip ang lihim na tunggalian sa pagitan ng mga core disciples ng sekta, bumalik sa sarili si Raymond at nagkaroon ng biglaang ideya. Kailangan ko siyang kumbansihin.